Samantala, balikan na natin ang Kamara de Representantes kung saan kasalukuyan nagaganap ang pagdinig ng House Infra Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Balikan na natin si Ms. Milky Rigunan. Ms. Milky. Noel at Karen, magandang tanghali sa inyong dalawa. Ang mga senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang inildawit sa usapin ng umano'y paanomalyang flood control project. Sa pagharap sa hearing ng House Infracom, sinabi ni District Engineer Bryce Hernandez, nagbaba umano si Estrada ng 355 million pesos para sa mga proyekto sa Gonoy, Kalumpit at Balolo City. Nang lumabas ang Zero Appropriations Act, sinabi ni Hernandez, mismo mga driver umano ang naghatid ng 30% na kickback na Estrada sa kausap nila. Sabi pa ni Hernandez, noong 2023 ay nagbaba naman ng 600 million pesos si Senator Joel Villanueva para sa flood control project sa Bocaue at Balagtas. 30% din umano ang kickback ng senador at inihatid pa mismo ito ng dating district engineer o ni dating district engineer Henry Alcantara sa kanyang bahay sa Bocaue. Idinadawit ni Hernandez na si Alcantara ang chief implementer na kumakausap sa mga lahat ng politikong sangkot sa mga anomalya. 3% anya ang parte ni Alcantara para sa bawat proyektong dumadaan sa kanilang opisina. Sinasabihan din ng mga kontraktor na kung nais nila ng mas marami pang mga proyekto, kailangang magdagdag kay Alcantara ng 2% na finder's fee. Si Pacifico Discaya ay dumadalo ngayon sa hearing pero ang may bahay dito na si Sara ay no-show dahil masama umano ang pakiramdam at nasa bahay lang. Sa pagtatanong ni mamayang Party List Representative Leila de Lima, pinagpapaliwanag niya si Discaya kung bakit ito humihingi ng executive session. Sagot ni Discaya dahil umano sa takot, pero iginit naman ni de Lima na kung merong gusto itong baguhin sa kanyang affidavit na binasa sa Senado, sabi ni Discaya, wala siyang babaguhin. Dito de Lima, bakit humihingi ng executive session si Discaya gayong sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na isang open public hearing, hayagan itong idinawit ang pangalan ng aming mga kongresista sa public hearing sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Nagmosyon si Representative Elvis San Fernando ng Tama Manggagawa Party List na isite for contempt itong si Discaya pero hindi naman ito inaksyonan ng komite. Samantala, Karen at Fuel, 77 congressmen ang pumirma para sa full disclosure. Patunay na wala silang anumang business interest na makakaapekto sa isasawang investigasyon ng House Infracom sa mga anomalyang infrastructure projects na sa ngayon ay kinikwestiyon, partikular flood control. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Milky, pahabol na tanong lang, ibig sabihin ba yung mga nabanggit na senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay patatawag din sa susunod na hearing? Alam mo, Yuel, dito sa Kamara ay kinikilala nila yung interparliamentary courtesy. Iginagalang nila na yung magkahiwalay ang institusyon ng Kamara at Senado. Siguro na Senators Villanueva na at Estrada ang pagbibigay ng reaksyon kung sila ay magbibigay ng reaksyon dito sa pagkakadawit sa kanila dito ngayon sa Kamara. Kasi yung mga congressmen naman na itinadawit din kahapon sa open hearing ng Senate Committee on Blue Ribbon ay nagbigay naman ng kanila mga statement at wala naman nagsabi sa kanila na handa silang marap sa investigasyon naman ng Senado. Alright, live mula sa Kamara de Representantes, maraming salamat, Ms. Milky Rigunan.